Samantala, pag-akyat sa 51% ng unplanned pregnancy sa bansa ating tatalakayin kasama si Ms. Maylene Mirasol Kiray, Information and Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Ms. Maylene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, masayang pamilya, Asikwe. Ma'am, ang CPD sa ulat ng DOH na 51% ng pagbubuntis sa bansa ay hindi planado. Gaano po kalaking implikasyon nito sa population and development planning po ninyo? Ayun, so Asikweng, nakita natin na ang patuloy na pagtaas ay talagang doon sa 10 to 14 na pagbubuntis ng ating mga kababayan Pilipino. So as of now, we have a total of 138,697 na pagbubuntis ng edad 10 to 19 ayon sa Philippine Statistics Authority, Civil Registration and Vital Statistics. So may kita rin natin yung pagtaas ng ating mga edad 10 to 14, yan yung alarming. So yung sinasabi ng DOH ay truly alarming for the very young. Ito yung edad 10 to 14, which is 3,560 na cases, up siya from 3,343 noong 2023 ayon sa Philippine Statistics Authority. Bakit siya alarming? Kasi ang 10 to 14 na ating mga kabataang Pilipino ay one teenage pregnancy is one teenage pregnancy too many. Hindi pa handa ang kanilang katawan. Naaalarma tayo dahil maaari ding abused itong mga kabataang babaeng ito dahil nga anecdotal data shows us or reveals also na maaaring may abuse dahil ang age of sexual consent sa ating bansa ngayon ay 16. So, sinasabi natin na napakaraming factors kapag ka nabubuntis ng maaga ang ating mga kabataan. Okay. Nabanggit niyo po yung ilang dahilan. Ma'am, dun sa 10 to 14 years old na tumaas ng 3,500 from 3,300 back in 2023, ano-ano po yung mga pangunahing dahilan? Bakit nananatili mataas itong bilang na unplanned pregnancy sa Pilipinas, maliban po doon sa nabanggit yung dahilan? So sinasabi natin, meron tayong causal framework on teenage pregnancy. Itong mga nabanggit nating datos ay live birth. So ibig sabihin yung mga nanganak ito, hindi lamang yung pregnancy, maaaring hindi pa capture dyan yung mga buntis pero hindi talaga tumuloy sa isang buhay na panganganak ng isang bata. So sinasabi natin na maaaring it's a cause na abused yung ating mga kabataang babae. Maaaring yung kanilang exposure to social media because next to none, social media yung pangalawang source of information ng ating mga kabataang Pilipino ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study on talagang sexuality and sex. Maaari din ang kanilang mga magulang ay hindi nakikipag-usap tungkol sa sex at sexuality sa kanilang mga anak. Maaari din ang mga programa at serbisyo ay hindi available doon sa local government unit. So ang daming rason na makikita natin. Yun lang yung isa mga nabanggit ko yung mga sources or causes also of early sexual engagement and early pregnancy and live birth. So ma'am, ano naman po yung mga target na programa ng CPD para sa mga sektor o age groups na pinakananganganib sa unplanned pregnancies? So nare-recognize natin na ang isang pregnancy ay isang urgent national priority. Kaya may Executive Order 141 na in-issue ang ating gobyerno. Ito ay in-issue noong 2021. So, nagpapatuloy ito, merong Interagency Technical Working Group na nagwo-work para dito kasi talagang nare-recognize natin na alarming ito. Bumababa yung good news, kasi bumababa yung 15 to 19, pero yung 10 to 14, nararapat na talaga natin pagtuunan ng pansin. Kailangan talaga yung life skills ng ating mga young people because may isang study na nagsasabi na young people are not dreaming dreams anymore. So gusto natin yung life skills, yung protection nila sa kanilang mga sarili, napaka-importante. Kailangan din pagtuunan ng pansin ang reproductive health education, ang services para sa ating mga kabataan, ang mga services at information against abuse, napaka-importante yung alam ng ating mga kabataan how to protect themselves. At the same time, kailangan talaga ng social protection doon sa mga nabuntis na.
Kasi isa pa yun na tinututukan natin, Asik Weng and Sir Joshua, no, yung repeat pregnancy. Kasi before the age of 20, meron dito sa ating datos ng 2024 Civil Registration and Vital Statistics mula sa Philippine Statistics Authority na meron ng 70 na 5 pataas ang kanilang naging anak. So isa pa yun sa dapat nating tutukan at napaka-importante ng role ng participation ng ating mga kabataan para lumayo sa early sexual engagement and risky sexual behavior na maaaring mag-result into early pregnancy at hindi lamang early pregnancy at panganganak, pero also HIV/AIDS at sexually transmitted infections. Balikan ko po yung binanggit nyo kanina. Speaking of awareness, since nabanggit nyo nga na mabilis din yung exposure ng mga kabataan ngayon sa social media, from your perspective po, paano po nakaka-apekto yung kakulangan sa access sa family planning at gayon din sa impormasyon sa patuloy na pagtaas ng unplanned pregnancies? Like, paano po tinutugunan ito ng CPD, yung information dissemination po? Sir Joshua, talagang isa sa ating talagang challenges ay ang misinformation na nakikita ng ating mga kabataan sa social media. Kasi nabanggit natin, no, next to none, social media. Ang second na secondary source of information ng ating mga kabataan tungkol sa sex at sa kanilang sexualidad na dapat talaga ang talagang panawagan namin, magulang sana ang unang makikipag-usap tungkol sa sex at sexuality sa kanilang mga anak. Ang panawagan namin, yung mga magulang, sana mag-start as early as teaching, no? Pagtuturo sa ating mga anak na how to protect yourselves, no? The good touch and the bad touch, calling our body parts as they are. No, napaka-importante ng impormasyon. So, ang ginagawa namin, meron tayong campaign on I Choose platform or Malaya Akong Maging. So, meron ito sa website, malayaako.ph. So, sa mga nakikinig na ating mga magulang at mga kabataan, maaari kayong mag-check ng mga information doon na appropriate para sa inyong edad tungkol sa sex and sexuality. At ating mga magulang, maaari nyo rin gawing reference at source of information yon sa pagtuturo sa inyong mga anak. No? And meron din tayong Facebook page, I Choose Malaya Akong Maging, because we want young people to protect themselves, empower themselves, dream, no? And choose because malaya silang maging. So ma'am, ano naman po yung mga hakbang na ginagawa ng CPD para palakasin yung edukasyon tungkol sa responsible parenthood at reproductive health, lalo na sa mga komunidad at paaralan? Nabanggit ninyo na mahalaga syempre yung role ng mga magulang. So paano kayo nagre-reach out sa mga magulang, bukod po sa mga nabanggit natin ng mga social media pages, lalo na po kasi din sa mga eskwelahan, diyan nagkakakwentuhan yung mga kabataan, di ba? So paano po yung inyong ginagawang pagre-reach out para ma-inform ang mga magulang at ang mga paaralan para sa responsible parenthood? Maraming salamat, Asik Weng. So, nakikipag-partner tayo, Asik Weng, Sir Joshua, sa ating mga local government units because sila talaga ang merong talagang calling and mandate to reach out to their constituents. Lalo na meron tayong mga campaigns na para itong mga local government units magkaroon ng programa para sa kanilang mga kabataan na kailangan may mga information dissemination katulad na ang sa amin we are offering, no, Parenting Talk. This is a program para mag-usap ang magulang at ang kabataan tungkol sa sex and sexuality. Meron tayong sexually healthy and personally empowered adolescents kung saan tinitrain natin ang ating mga young people how to protect themselves and magkaroon ng life skills para hindi pumasok sa maagang pakikipag-sex, pakikipagtalik at nagre-resulta na maaaring maagang pagbuntis at panganganak at maaaring magresulta rin sa maagang pagkaka-infect, no, sa sexually transmitted infections katulad ng HIV/AIDS. Isa pang usapin nito, no, Asik Weng and Sir Joshua, aside from early pregnancy and early childbirth. So yon, meron tayong mga educational platforms that we are offering to local government units. At the same time, gusto din natin talaga palakasin yung interagency technical working group sa ating mga regional partners and local government units kasi ang maagang pagbubuntis at maagang panganganak ay hindi lamang isang sektor, hindi lamang information dissemination, kailangan din talaga ng mga services na available na pag pumunta yung kabataan kasama ang kanyang magulang kapag less than 18 siya, kasi ang ating law kasi kailangan may parental consent ka kung magpa-family planning ka if you're under 18.
No? So, kailangan yung parental consent kapag gusto mong mag-family planning. So, kailangan available yon para sa ating mga kabataan. Meron ang Department of Health na adolescent-friendly health facility. May mga na-accredit na sila, may mga available sa ating mga lokal na pamahalaan, sa ating mga rural health units at health centers sa bansa. So, ini-encourage din natin yung teen centers, napaka-importante. Kailangan yung local government unit, merong ganitong programa para ma-reach out yung mga kabataan. Yung sinasabi mo, Asekweng, nasa school, merong mga school-based teen centers kung saan nangyayari yung ganitong pag-educate sa ating mga young people. At the same time, ini-integrate siya sa curriculum. Ang tawag ng Department of Education ay reproductive health education, kung saan ang ating mga guro ay nag-integrate ng reproductive health, no? Yung kabuuan ng pag-uusap tungkol dito sa life skills ng ating mga kabataan. Yun talaga yung stress natin, yung reproductive health education at life skills. Kailangan ng ating mga young people ay armed with information and not misinformation. So isa yun. At the same time, gusto din nating makipagtulungan sa ating mga sangguniang kabataan, sa mga nanunood na sangguniang kabataan na magkaroon ng mga programa tungkol sa life skills education, reproductive health education. So, yun yung mga ginagawa natin Asekweng sa local government unit at ating mga partners. Okay. And can you kindly explain as well, ma'am, yung nakikita niyo pong ugnayan o yung koneksyon sa pagitan ng unplanned pregnancies at mga socio-economic issue gaya ng kahirapan, edukasyon at employment? Tama ka dyan, Sir Joshua, no? Nakakalungkot isipin na nakita natin sa ating mga anecdotal data or anecdotal evidence na yung mga usually yung mga nabubuntis ng maaga at nanganganak ng maaga ay coming from a poor family talaga. No? So gusto talaga natin na meron talagang link ang education, because education is always a protective factor against early sexual engagement and early pregnancy and early childbirth. Yung education is key. Kailangan talaga yung education. At the same time, kapag nabuntis na, kailangan nila ng social protection. Kailangan may skills. No, yung ating mga young people na nabuntis, they need to go back to school at nanganak. They need to go back to school. They need to be armed with skills para, kasi nakikita natin na 33 billion loss, no, sa isang pag-aaral ng isang ekonomista, si Dr. Alejandro Herin, na kapag yung teenage pregnancy ay nangyayari, no, 33 billion loss ang nangyayari sa ating bansa dahil sa mga kasong ito. At the same time, napaka-importante yung skills. No? Gusto kasi natin yung demographic dividend. Ano ba yun? Kailangan educated, kailangan malusog, kailangan skilled or employed ang ating mga working age population para talagang maging productive at masuportahan yung ating mga dependent population na 0 to 14 and 65 and over. So napakalaki ng link ng education, which is key. Napakalaki ng link ng pagiging skilled after getting pregnant. Napakalaki ng link po ng pagiging healthy. Kasi kapag healthy ka, you know how to protect yourselves. No, you have a reproductive agency or you know how to choose because may life skills ka. Okay, ma'am, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga magulang. Asekweng, Sir Joshua, muli nagpapasalamat kami sa Bagong Pilipinas sa espasyo na lagi niyong ibinibigay sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad o CPD. So, ang mensahe natin sa ating mga magulang, galing sa CPD, kayo talaga dapat ang unang educator on sex and sexuality ng inyong mga anak. So, kung hindi po natin alam paano mag-start, we need to spot teachable moments. We need to start with as simple as good touch, bad touch, calling body parts as they are, as simple as spotting, no, kailan ba natin pwedeng ipasok yung mga talk on relationships na maaari mag-lead, no, sa isang sexual activity. Sa ating mga kabataan, we need to really empower ourselves at mag-choose ng right path. At malaya akong maging, again, malayaako.ph, and I choose malaya akong maging Facebook page. At para magresulta ito sa isang masayang pamilya. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Ms. Maylene Mirasol Kiray, Information and Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Thank you, ma'am.